Humarap na sa impeachment court ang huling testigo para sa Article 4 kaugnay sa umano'y grave threats ni Vice President Sara Duterte sa ilang matataas na opisyal at mambabatas. Dito inilatag ni NBI Director Melvin Matibag ang mga kapasidad ng Vice Presidente para magawa ang pagbabanta laban sa Pangulo sa unang ginang at sa dating House Speaker na si Martin Romualdez. Yan ang ulat ni Vel Custodio live. Vel. Na kung override. Dayan, sa pagpapatuloy ng pagtatanong sa impeachment trial, ipiniliwanag ni NBI Director Melvin Matibag ang mga ginamit itong batayan para magsilbing impormasyon sa kapasidad ni Vice President Sara Duterte para isagawa umano ang sinabi nitong mga banta. Tinukoy din ni Matibag ang umano'y pattern of violence si Vice President Sara Duterte. Ayon sa NBI Director, sinuri ng task force ang isang dokumentong iniuugnay sa self-confessed former Davao Death Squad member na si Arturo Las Cañas. Ayon sa dokumento, inaprubahan umano ni Duterte ang mga anti-drug operation at inutusan ang mga operatiba na kidnapin at ilibing ang mga target sa halip na barilin upang maiwasan ang atensyon ng media at maituring lamang silang nawawala. Paulit-ulit namang tumutol ang depensa sa pagbasa ng dokumento. Hindi dahil hindi ito kumpirmado, walang notaryo at hindi rin umano ginawa sa ilalim ng panunumpa. Pero Matibag na karaniwan sa mga law enforcement agency ang pagsusuri ng mga open source intelligence bilang posibleng leads kahit hindi pa ito itinuturing na beripikadong ebidensya. Isa rin ni Matibag sa impeachment court ang kakayahan ni Vice President Duterte para isagawa ang umano'y pagbabanta niya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Alam po natin, kanina nabanggit ko na yung pagiging kasama sa pagtatatag ng Davao Death Squad. At alam naman natin kung ano ang kakayahan ng Davao Death Squad na pumatay ng mga tao through AJK. Ibig sabihin po, pag ating itong ibinilang, kasama po ito sa kapasidad ng ating Vice Presidente na maisagawa po ang kanyang plano. At bukod sa inyong pagsusuri dito sa Davao Death Squad, ano pa, kung mayroon man, ang inyong sinuri, kaugnay pa rin ng capacity ng nagbanta? It is also public record. Nakikita naman natin po sa mga balita ng mga Duterte, maraming pag-aari ng mga baril. At alam din naman po natin na they are well connected financially para matustusan o may sagawa ang kanya pong plano na pagpatay po sa Pangulo. Ayon pa kay Matibag, may malawak na network ang Vice Presidente. Nagmamay-ari rin umano ang pamilya Duterte ng mga baril. May pinansyal na kapasidad din ang Vice para isakatuparan ang pagbabanta. At mayroon itong Vice Presidential Security Group na kaya umanong tumugon sa anumang utos ng pangalawang Pangulo. Dayan, sa mga oras sa ito ay nagpapatuloy pa ang pagtatanong ng Senator Judges kay NBI Director Melvin Matibag para mapatunayan kung talaga bang may betrayal of public trust sa isinagawa ang pangalawang Pangulo. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Vel Custodio.